Nilampasan niya ang mga nagulat na staff, ang mga nagbubulungang bisita, at ang malamig na tingin ni Ford na naiwan sa stockroom. Ang marangyang tunog ng Elysian, ang mahinang jazz, ang kalansing ng mga baso, ang tawanan ng mga mayayaman, ay unti-unting humina, na parabang siya ay nasa ilalim ng tubig. Paglabas niya sa pinto, ang mainit at magulong hangin ng Maynila ang sumalubong sa kanya, ngunit hindi niya ito naramdaman. Manhid. Ang buo niyang katawan ay manhid. Nakita niya ang sarili na nakasakay sa isang jeep, nakaupo sa dulo, nakatingin sa labas. Ang mga ilaw ng Gizisu ay kumikinang, mga simbolo ng pangarap na ngayon ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Ang mga tao sa paligid niya ay nagtatawanan, nag-uusap, nabubuhay. Siya ay isang multo, isang aninong nakaupo sa gitna nila, hindi nakikita. Ang buong sitwasyon ay umikot sa kanyang isip na parang isang sirang plaka. Ang lasing na tawag. Ang basag na bote. Ang kontrata. Ang mga ninakaw na sandali, ang pagtuturo ni Ford, ang pagkain nila ng noodles, ang libro. Ang lahat ng iyon ay bahagi pala ng isang malaking kasinungalingan. Isang laro. Isang palabas kung saan siya ang tanga, ang kaawa-awang bida na umasang may katotohanan sa mga mata ng kontrabida. Ang pinakamasakit ay hindi ang panloloko ni Doña Elara. Ang pinakamasakit ay ang pag-asa na itinanim ni Ford sa kanyang puso. Pinaniwala niya siyang may tsansa pa. Pinaniwala niya siyang may halaga siya. At sa huli, siya rin pala ang magiging kasangkapan sa kanyang pagkasira. Nakarating siya sa apartment ni Rhea. Tahimik. Malamang ay nasa trabaho pa ito. Pumasok siya sa kwarto at binuksan ang luma niyang aparador. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at nagsimulang mag-impake. Hindi gaanong karami ang kanyang gamit. Ilang kupasing damit, isang pares ng sapatos, at isang maliit na kahon na naglalaman ng mga larawan ng kanyang ina. Pagkatapos ay nakita niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Ang libro. Starting Your Own Calf for Dummies. Kinuha niya ito. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay parang bigat ng isang malaking bato. Gusto niya itong itapon. Gusto niya itong punitin, katulad ng ginawa niya sa tseke ni Doña Elara. Ngunit hindi niya magawa. Sa halip, isinilid niya ito sa kanyang bag isang paalala. Isang permanenteng paalala ng kanyang katangahan. Kumuha siya ng isang pirasong papel at ballpen. Sumulat siya para kay Rhea. Rhea. Patawad. Kailangan ko nang umalis. Huwag mo na akong hanapin. Huwag kang mag-alala sa akin, magiging okay din ako. Maraming salamat sa lahat. Ikaw ang pinakamabuting kaibigan sa buong mundo. Nagmamahal. Gwen. Iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng unan ni Rhea. Pagkatapos, ginawa niya ang huling hakbang para burahin ang sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tinanggal ang takip sa likod, at kinuha ang maliit na SD card. Tinitigan niya ito. Ito ang koneksyon niya sa lahat, kay Rhea, sa mga dati niyang katrabaho, at kay Ford. Nang walang pag-aalinlangan, binali niya ito sa gitna. Ang maliit na tunog ng pagkaputol nito ay ang tunog ng kanyang kalayaan at kanyang pag-iisa. Dinala niya ang kanyang bag at lumabas ng apartment. Hindi siya lumingon. Pumunta siya sa pinakamalapit na bus terminal. Ang ingay at gulo ay sumalubong sa kanya, ngunit wala itong epekto. Naglakad siya papunta sa ticket booth at tiningnan ang mga destinasyon na nakapaskil sa pader. Ang mga pangalan ng lugar ay wala ring kahulugan sa kanya. Tinuro na lang niya ang isa. Isang bayan sa probinsya na malayo. Ang bayan kung saan nakatira ang isang malayong kamag-anak ng kanyang ina. May tiket na sa kamay, sumakay siya sa bus at umupo sa tabi ng bintana. Habang umaandar ang bus at dahan-dahang iniiwan ang kumikinang na skyline ng Maynila, nakatingin lang si Gwen sa labas. Ang mga gusali ay unti-unting lumiliit. Ang mga ilaw ay unti-unting naglalaho. Ang lahat ng pangarap at sakit na dala ng syudad na iyon ay dahan-dahang tinatalikuran. Habang nasa gitna ng kadiliman ng expressway, walang ibang sasakyan sa paligid, tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng bintana. Isang mukhang pagod. Isang mukhang walang emosyon. Isang mukhang basyo. Hindi na siya umiiyak. Naubos na ang kanyang mga luha. Ang naiwan na lang ay isang malawak at malamig na kawalan. Lahat ay nawala. Samantala, sa isang magarbong mansyon sa Forbes Park,
isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sinira del dan lahat. Ang sigaw ni Ford ay umalinggaw sa malawak na sala. Nakatayo siya sa harap ng kanyang ina, si Doña Elara, na kalmadong umiinom ng tsaa na para bang walang nangyari. Ford, control yourself, mahinahong sabi ng ina. Psst did what was necessary. Necessary, halos hindi makapaniwalang tawa ni Ford. You call destroying key person's life necessary. Ipinatanggal mo siya sa tirahan niya. Ipinagkait mo sa kanya ang kabuhayan niya. Tinakot mo siya. At ginawa mo akong kasabwat sa lahat ng panloloko mo. Psst did it for you. For this family, tumaas na rin ang boses ni Doña Elara. That girl is a disgrace. Isang gold digger na sisirain lang ang pangalan natin. She's not the gold digger, sigaw ni Ford. She's the only real thing that ever happened to me. At ngayon, nawala na siya dahil sa'yo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tumunog ang cellphone ni Ford. Isang mensahe mula kay Ria. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Isang litrato. Si Gwen. Nakatayo sa harap ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy, sa isang lugar na halatang probinsya. Nakatalikod ito, nakatingin sa malawak na bukirin. Kasunod ng litrato ay isang maikling text message. Huwag mo na siyang guluhin. Masaya na siya. Nabitawan ni Ford ang cellphone. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang matinding kirot. Isang kirot ng tuluyang pagkawala. Masaya na siya. Isang kasinungalingan. Alam niya. Dahil sa sandaling ito, pareho silang wasak. Huwag mo na siyang guluhin. Masaya na siya. Ang mga salita ni Ria ay parang isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa isip ni Ford habang mabilis niyang tinatahak ang kahabaan ng North Luzon Expressway. Ang bawat kilometrong nilalampasan ng kanyang sasakyan ay parang isang dagok sa kanyang dibdib, isang paalala kung gaano kalayo ang agwat na nilikha niya sa pagitan nilang dalawa. Ngunit hindi siya naniniwala. Paano magiging masaya si Gwen? Nakita niya ang itsura nito nang umalis ito sa Elysian, isang mukhang nawala ng lahat. Ang litratong ipinadala ni Ria ay hindi isang larawan ng kaligayahan. Ito ay isang larawan ng pagtakas. At alam ni Ford, sa kaibuturan ng kanyang pusong puno ng pagsisisi, na siya ang dahilan kung bakit ito tumatakas. Ang galit niya sa kanyang ina ay napalitan ng isang mas malalim at mas masakit na emosyon, ang galit sa kanyang sarili. Ang kaduwagan niya. Ang kanyang katahimikan. Iyon ang tunay na pumatay sa kanilang dalawa. 5 taon siyang nanahimik. At sa nakalipas na mga linggo, sa kabila ng pagkakataon, nanahimik pa rin siya. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Hindi na. Hindi na ngayon. Habang nagpapatuloy ang kanyang pagmamaneho, ang mga puno sa gilid ng kalsada ay nagsimulang maging isang malabong guhit, at ang kanyang isip ay dinala pabalik sa isang gabi, 5 taon na ang nakalilipas. Ang gabi bago ang araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay nila. Nasa loob siya ng malamig at malawak na library ng kanilang mansyon. Nakaupo ang kanyang ina, si Doña Elara, sa likod ng isang malaking lamisang gawa sa mahogany. Ang mukha ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng isang eleganteng table lamp. Ford, umupo ka, sabi nito, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa mga papeles na hawak. May kailangan tayong pag-usapan. Naupo siya sa upuang nasa harap nito, ang puso niya ay bahagyang kinakabahan. Alam kong mahal mo si Ginevere, panimula ng ina, sa wakas ay ibinaba ang mga papeles at tiningnan siya ng diretsyo. At alam kong mabait siyang bata. Ngunit hindi iyon sapat. Ma, napag-usapan na natin to. Hindi pa tayo tapos, putol nito, ang boses ay kalmado ngunit may bakal sa likod. Inalam ko ang lahat tungkol sa pamilya niya, Ford. Ang kanyang ina ay may malubhang sakit sa puso. Ang kanilang bahay sa probinsya ay nakasangla. Halos wala na silang kabuhayan. Kapag pinakasalan mo siya, hindi lang siya ang pinapakasalan mo. Pinapakasalan mo ang lahat ng problema niya. Handa ako sa lahat ng iyon, ma, matatag niyang sagot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang ina. Ikaw, handa ka. Pero handa ba siya? Isipin mo, Ford. Sa oras na maging asawa mo siya, ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mga kaibigan ko, ang mga business partners natin, ang media. Huhusgahan nila siya. Tatawagin siyang gold digger.
Bawat galaw niya, bawat damit na isuot niya, bawat salitang bibitawan niya ay susuriin. Kakayanin ba ng isang simpleng babaeng tulad niya ang ganoong klaseng buhay? Hindi siya nakasagot. Iyon din ang isa sa mga kinatatakutan niya. Nagpatuloy si Doña Elara. At ang pamilya niya. Anong gagawin mo? Sasagutin mo ang pagpapagamot ng nanay niya? Babayaran mo ang utang nila? Anong iisipin nila? Na binibili mo sila? O mas masahol pa, anong iisipin ng ibang tao? Na ginagamit nila ang anak nila para umangat sa buhay? Hinawakan nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Ang kamay nito ay malamig. Kung talagang mahal mo siya, Ford, sabi nito, ang boses ay biglang lumambot, puno ng mapanlinlang na pag-aalala, hindi mo siya ilalagay sa ganyang sitwasyon. Hindi mo siya ipapahiya. Hindi mo siya gagawing katatawanan. Ang pag-ibig ay hindi pagiging makasarili. Kung mahal mo siya, palalayain mo siya. Anong gusto mong gawin ko? Halos pabulong niyang tanong, ang kanyang depensa ay unti-unting gumuho. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang ultimatum. Umalis ka. Huwag kang magpaalam. Huwag kang magpaliwanag. Hayaan mo siyang magalit sa'yo. Mas mabuting isipin niyang duwag ka kaysa isipin niyang dahil sa kanya ay nawasak ang buong pamilya niya. Ito ang pinakamabuting paraan para protektahan siya. Pero masasaktan siya, Mati. Masasaktan siya ng panandalian. Pero makaka-move on din siya. Makakahanap siya ng isang lalaking nababagay sa kanya. At ikaw, matututunan mong mabuhay nang wala siya. Ito ang sakripisyo, anak. Ang tunay na sakripisyo para sa pag-ibig. Biglang bumusina ang isang malaking truck sa kanyang likuran, at si Ford ay nagising mula sa bangungot ng nakaraan. Ipinilig niya ang ulo at napamura. Sakripisyo. Isang magandang salita para sa kaduwagan. Isang magandang salita para sa panloloko. Ibinaba niya ang bintana ng sasakyan at hinayaan ang hangin na sampalin ang kanyang mukha. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang lahat. Iyon na lang ang tanging paraan. Itinabi niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada, sa tapat ng isang malawak na bukirin. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang numero ni Ria. Alam niyang hindi niya kayang tawagan si Gwen. Hindi siya nito sasagutin. Pero si Ria baka sakali. Pinindot niya ang record button para sa isang voice message. Huminga siya ng malalim. Ria, ako to, si Ford, panimula niya, ang boses ay garalgal. Pakiusap, pakinggan mo to at kung pwede iparinig mo sa kanya. Pakiusap. Nagpatuloy siya at ngayon, ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Weng. Genevieve. Basag ang kanyang boses. Alam kong galit na galit ka sa akin. At karapatan mong magalit. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Isang malaking panloloko. Pero hindi totoo ang iniisip mo. Hindi totoong hindi kita minahal. Hindi totoong iniwan kita dahil sa pera o dahil sa pamilya mo. Huminga siya ng malalim, ang bawat salita ay parang bubog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Iniwan kita dahil duwag ako. Dahil naniwala ako sa kasinungalingan na iyon ang tamang paraan para protektahan ka. May sinabi sa akin ang nanay ko isang ultimatum di. At ikinuwento niya ang lahat. Ang bawat salita. Ang bawat banta. Ang bawat panloloko. Wala akong karapatang humingi ng tawad sa'yo, Weng, sabi niya sa huli, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pagsisisi ko, habang buhay ko nang dadalhin to, hindi ako humihingi ng tawad. Huminto siya, at sa huling mga salita, ang kanyang boses ay naging isang pakiusap. Humihingi ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon para itama ang lahat. Pinindot niya ang send. Pagkatapos ay umubob siya sa manibela at humagulgol na parang isang bata. Nang mahimasmasan siya, pinaandar niya muli ang sasakyan. Nagtanong-tanong siya sa mga taong nadaanan niya, ipinakita ang litrato ni Gwen, hanggang sa may isang matandang nagturo sa kanya ng direksyon. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, napapaligiran ng mga halaman. Simple. Tahimik. Doon, sa harapan, nakita niya siya. Si Gwen. Nakasuot ng simpleng duster, nagdidilig ng mga halaman.
Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang buhok, at sa isang saglit, mukha siyang anghel na napadpad sa lupa. Ipinark niya ang sasakyan sa di kalayuan at bumaba. Ang bawat hakbang niya sa lupaing iyon ay mabigat. Habang papalapit siya, naramdaman ni Gwen ang kanyang presensya. Dahan-dahan itong lumingon. Nabitawan nito ang hawak na pandilig. Ang mga mata nila ay nagtagpo, puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Ang mga mata ni Ford. Hindi na ito ang mga mata ng may-ari ng Elysian na malamig at mapanghusga. Hindi na ito ang mga mata ng isang lalaking puno ng galit. Ang mga matang nakatitig sa kanya ngayon ay basag, puno ng sakit at pagsisisi na tila ba 5 taon nitong kinimkim. Ang mga matang iyon ang nagpatigil sa mundo ni Gwen. Nabitawan niya ang pandilig. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lupa at ang pagtapo ng tubig ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Bago pa man siya makapagsalita o makagalaw, nag-vibrate ang cellphone na hawak niya. Isang mensahe mula kay Rhea. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Pakinggan mo. Para sa'yo. At sa ilalim ng text ay isang audio file. Tumingin siyang muli kay Ford na nakatayo pa rin sa di kalayuan, hindi gumagalaw na para bang hinihintay ang kanyang hatol. Tumalikod si Gwen at naglakad papunta sa isang lumang duyan na nakasabit sa ilalim ng isang puno ng mangga. Umupo siya, ang puso niya ay nagwawala. Ano na naman ito? Isa na namang laro? Isa na namang kasinungalingan? Pinindot niya ang play. Ang boses ni Ford. Garalgal. Basag. Puno ng emosyong hindi niya kailanman narinig mula dito. Habang nagsasalita ito, ipinikit ni Gwen ang kanyang mga mata. Sa simula, ang naramdaman niya ay galit. Mga palusot. Ngunit habang nagpapatuloy ang boses, habang ikinukwento nito ang gabi bago ang kanilang kasal, ang pag-uusap nila ng kanyang ina, ang mga banta, ang ultimatum unti-unting gumuho ang pader ng galit sa kanyang puso. Kung talagang mahal mo siya palalayain mo siya. Ang bawat salita ni Ford ay parang isang susi na nagbubukas ng isang kulungang 5 taon nang nakasara sa kanyang dibdib. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng tanong, ang lahat ng pagkamuhi, lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi siya iniwan dahil hindi siya mahal. Hindi siya iniwan dahil isa siyang kahihiyan. Iniwan siya dahil sa isang baluktot at duwag na paniniwalang iyon ang tamang paraan para protektahan siya. Nang marinig niya ang hagulgol ni Ford sa dulo ng recording, hindi na niya napigilan ang sarili. Ang mga luha ay malayang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito mga luha ng galit. Ito ay mga luha ng isang matinding kirot para sa 5 taon na nasayang, kirot para sa 2 pusong sinira ng pera at kapangyarihan, at kirot para sa lalaking inakala niyang halimaw, na sa katotohanan ay biktima rin pala. Nang matapos ang recording, matagal siyang nakaupo, pinapakinggan ang hangin na dumadaan sa mga dahon, hinahayaan ang mga luha na hugasan ang lahat ng pait. Pagkatapos, tumayo siya. Nandoon pa rin si Ford, nakatayo sa parehong pwesto, naghihintay. Naglakad si Gwen palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dala-dala nilang pareho. Nang nasa harapan na niya ito, tumingala siya at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Bakit? Halos pabulong niyang tanong, ang boses ay basag dahil sa pag-iyak. Bakit ngayon mo lang sinabi? Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Ford. Umiling ito. Dahil duwag ako, Weng, aminado niya, ang boses ay puno ng pagkasuklam sa sarili. Dahil naniwala akong tama siya. Naniwala akong kapag hinayaan kitang magalit sa akin, mas mapapabuti ka. Patawad. Patawad? Napailing si Gwen, ang mga luha ay muling dumaloy. Alam mo ba kung anong ginawa mo? 5 taon, Ford. 5 taon akong nag-isip kung anong mali sa akin. 5 taon kong kinamuhian ang sarili ko, iniisip na hindi ako sapat, na isa lang akong basahan na madaling itapon. Araw-araw, gabi-gabi, tinatanong ko ang sarili ko kung bakit. At ang sagot mo dahil duwag ka? Sabi ni Ford, hindi umiiwas sa kanyang mga mata. Dahil duwag ako. Walang mali sa'yo, Weng. Kailanman walang naging mali sa'yo. Ako. Ako ang may mali. Lahat ng ito kasalanan ko. Ang pag-amin na iyon, ang walang halong pagsisisi sa boses nito, ang tuluyang bumasag sa natitirang galit sa kanyang puso.
Ang naiwan na lang ay isang malawak na kalungkutan. Pareho silang biktima. Pareho silang talo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib na para bang kaya nitong pigilan ang puso niyang muling mabiyak. 4G. Alam ko, sabi nito, humakbang palapit sa kanya, ngunit hindi siya hinawakan. Isang paggalang sa espasyo sa sakit. Alam kong huli na ang lahat. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Kahit yun na lang ang huling bagay na maibibigay ko sa'yo. Nakatayo lang sila roon, sa gitna ng katahimikan ng probinsya, dalawang taong pinaghiwalay ng nakaraan, na sa wakas ay nagkakaintindihan. Isang marupok na sinulid ng pag-asa ang nagsimulang mabuo sa pagitan nila. Ngunit ang pag-asa, tulad ng dati ay madaling sirain. Isang tunog mula sa di kalayuan ang pumutol sa kanilang sandali. Ang tunog ng isang sasakyan na mabilis ang takbo, papalapit sa kanila. Maya-maya pa, isang pamilyar at makintab na itim na luxury car ang marahas na huminto sa kalsada, ilang metro lang mula sa kanila. Ang alikabok ay umangat mula sa lupa. Bumukas ang pinto sa likod. Si Doña Elara Fernandez, nakasuot ng isang eleganteng puting bestida na hindi nababagay sa maalikabok na lugar, ay bumaba ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy nang makita si Ford na malapit kay Gwen. Naglakad ito palapit sa kanila, ang bawat hakbang ay may otoridad. Ford, umuwi na tayo, sabi nito, ang boses ay malamig at puno ng utos, na para bang si Gwen ay isang hangin na hindi niya nakikita. Hayaan mo na ang babaeng yan. Ang boses ng kanyang ina. Malamig. Makapangyarihan. Isang utos na sa buong buhay ni Ford ay wala siyang nagawa kundi sundin. Sa isang saglit, naramdaman niya ang pamilyar na takot na gumapang sa kanyang likod, ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang kaduwagang nagtulak sa kanya na tumakbo 5 taon na ang nakalipas ay muling bumubulong sa kanyang tainga. Sumunod ka. Umuwi ka na. Iwanan mo na siya. Ngunit nang tumingin siya kay Gwen, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ang parehong takot na nakita niya sa Elysian, ang parehong takot na siya mismo ang nagtanim sa puso nito. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Ford ang nagbago. Ang takot niya sa kanyang ina ay nilamon ng isang mas malaking takot, ang takot na muling mawala si Gwen, hindi dahil sa utos ng iba, kundi dahil sa sarili niyang karuwagan. Hindi. Hindi na muli. Dahan-dahan, humakbang siya. Hindi palayo. Hindi papunta sa kanyang ina. Kundi papunta kay Gwen. Nang nasa tabi na niya ito, dahan-dahan niyang inabot at hinawakan ang kamay nito. Malamig ang kamay ni Gwen, nanginginig. Ngunit hinigpitan niya ang hawak dito, na para bang sinasabing, nandito ako. Hindi na kita bibitawan. Lumingon siya at hinarap ang kanyang ina. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya nakita ang isang reynang dapat sundin, kundi isang babaeng sinira ang kanyang kaligayahan. Hindi na ako aalis sa tabi niya. Mariin niyang sabi, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa kailanman narinig ng kanyang ina mula sa kanya. Ano nang pinagsasabi mo, Ford, nanlilisik ang mga mata ni Doña Elara. Hindi mo ba nakikita? Wala siyang maibibigay sa'yo. Sisirain ka lang ng babaeng yan. Siya na ang sumira sa akin, 5 taon na, umiling si Ford, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Noong araw na pinaniwala mo akong ang pag-iwan sa kanya ang tamang gawin, sinira mo ako. Pinuno mo ng pera at tagumpay ang buhay ko, pero iniwan mong basyo ang puso ko. Walang halaga ang lahat ng iyon kung wala siya. Tumingin siya kay Gwen, at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanyang ina. Siya ang uwian ko. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Doña Elara na parang isang sampal. Napanganga ito, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang sunod-sunurang anak ay nagre-rebelde. Dahil sa babaeng yan, sigaw nito, ang galit ay hindi na maitago. Dahil sa isang gold digger na walang ginawa kundi gamitin ka. Ginevere, sabihin mo. Magkano? Magkano ang gusto mo para iwanan mo na ang anak ko? Naramdaman ni Ford ang panginginig ni Gwen, ngunit bago pa man siya makapagsalita para ipagtanggol ito, bumitaw si Gwen sa kanyang pagkakahawak. Humakbang ito pasulong, hindi para magtago sa kanyang likod, kundi para tumayo sa kanyang tabi. Bilang isang kapantay. Tumingin si Gwen ng diretsyo kay Doña Elara. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang tahimik na lakas,
isang dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Tapos na po tayo sa usapang pera, ma'am, mahinahong sabi ni Gwen. Sinubukan niyo na po yan. Pinunit ko na po ang tseke ninyo, hindi ba? Natigilan si Doña Elara. Nagpatuloy si Gwen. 5 taon ko pong inisip na ako ang may problema. Na ako ang hindi karapat-dapat. Na ako ang basura. At pinaniwala ninyo ako doon. Pinaniwala ninyo kaming dalawa. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. Huminga siya ng malalim at ang kanyang boses ay nagkaroon ng bigat na nagpatigil sa lahat. Hindi ko kailangan ang pera ninyo, sabi niya, simple at totoo. Ang kailangan ko lang ay ang respeto. Ang respeto na hindi ninyo kayang ibigay dahil hindi ninyo alam kung paano rumespeto ng taong tingin ninyo ay mas mababa sa inyo. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumama hindi lang kay Doña Elara, kundi pati na rin kay Ford. Ang katapangan ni Gwen ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pagpapalaya nito sa sarili ay nagpapalaya rin sa kanya. Nakatitig lang si Doña Elara, ang kanyang mukha ay isang maskara ng gulat, galit at sa kauna-unahang pagkakataon pagkatalo. Tumingin siya mula kay Gwen patungo sa kanyang anak na ngayon ay matatag na nakatayo sa tabi ng babaeng hinahamak niya. Nakita niya sa mga mata nilang dalawa ang isang bagay na hindi niya kayang sirain, pagkakaisa. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang babaeng laging may huling salita ay natalo ng katahimikan. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang kanyang perpektong postura ay tila nabawasan ng 1 pulgada. Sumakay siya sa kanyang kotse. Isinara ang pinto. At ang sasakyan ay mabilis na umalis, iniwan ang alikabok ng kanyang pagkatalo. Nang mawala na ang sasakyan sa paningin, isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga ibon at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Lumingon si Ford kay Gwen. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa mga pisngi nito. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit. Ito ay mga luha ng paglaya. Weng Chi. Bulong niya. Tumingin ito sa kanya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito sa kabila ng mga luha. Magsimula tayo ulit, Weng, sabi ni Ford, ang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Sa tama. Sa totoo. Dahan-dahan, lumuhod siya sa harap nito. Napasinghap si Gwen, inakalang may ibang kasunod. Ngunit mula sa kanyang bulsa, ang kinuha ni Ford ay hindi isang singsing. Isang susi. Isang simpleng susi. Inilahad niya ito kay Gwen. Ito ang susi sa pangarap mo, sabi niya. Ang mga mata ay nakatingin sa kanya, puno ng pag-asa at pangako. Itayo natin ang calf mo. Magkasama. 6 na buwan. Ang amoy ng bagong pintura ay napalitan na ng mayaman at matapang na amoy ng bagong timplang kape. Ang ingay ng martilyo at lagari ay napalitan na ng mahinang tunog ng jazz music at kalansing ng mga tasa. Para kay Gwen, 6 na buwan iyon ng pagpapagaling, isang paghilom na hindi lang sa puso, kundi pati na rin sa mga kamay. Nakatayo siya sa likod ng maliit niyang counter, pinupunasan ang isang puting tasa hanggang sa kumintab ito. Tumingin siya sa paligid. Ang TJ & a bruised Guinevere & Ford's bruise ay hindi malaki. Mayroon lang itong 6 na lamisang gawa sa kahoy, mga upuang may iba't ibang disenyo na nakuha nila sa mga second-hand shop, at mga halamang nakasabit sa bintana na nagbibigay buhay sa lugar. Maliit ito, pero sa bawat sulok, mayroong isang alaala. Naalala niya ang araw na sabay silang nagpintura ng mga pader, at natapunan ni Ford ng puting pintura ang kanyang buhok. Naghabulan sila sa loob ng walang lamang espasyo, tumatawa na parang mga bata. Naalala niya ang gabi na binuo nila ang counter, arehong pagod at pawis, pero sabay nang umiti nang sa wakas ay tumayo ito ng tuwid. Naalala niya ang mga araw na magkasama silang pumipili ng mga muebles, nagtatalo kung anong kulay ng unan ang babagay, at sa huli ay laging nagkakasundo. Ang bawat piraso ng lugar na ito ay itinayo hindi lang ng pako at kahoy, kundi ng pasensya, tiwala at dahan-dahang pagbabalik ng pagmamahal. Mula sa kusina, lumabas si Ford, nakasuot ng isang simpleng itim na apron sa ibabaw ng kanyang t-shirt. Ang may-ari ng isa sa pinakamagarbong bar sa Maynila ay abala ngayon sa pag-aayos ng mga bagong dating na supot ng coffee beans. Wala na ang bakas ng aroganteng si. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay masaya sa pagbubuhat ng sako at paghugas ng mga plato. Ngumiti si Ford nang makita siyang nakatitig.
Okay ka lang? Tumango si Gwen, isang ngiti rin ang gumuhit sa kanyang mga labi. Okay na okay. Ngayon ang kanilang grand opening. Hindi sila nag-imbita ng maraming tao. Ang mga kaibigan lang, ang mga taong naging bahagi ng kanilang magulong kwento. Unang dumating si Rhea, sumisigaw mula pa lang sa pinto. Hoy, bruha! Ang ganda ng calf mo. Sinasabi ko na nga ba eh. Niyakap niya si Gwen ng mahigpit, bumulong, I'm so proud of you. Napaluha silang dalawa. Dumating din si Mang Tony, ang matandang bartender, na may dalang isang maliit na halaman bilang regalo. Para swertehin, sabi nito. Ang araw ay napuno ng tawanan, ng tunog ng coffee grinder, at ng masayang usapan. Si Gwen ang nasa counter, buong pagmamalaking tinitimpla ang bawat order. Si Ford naman, tahimik na gumagalaw sa background, sinisigurong may sapat na yelo, malinis ang mga mesa, at walang nagiging problema. Masaya siyang panoorin ito. Si Gwen. Ang kanyang Gwen. Nakikita niya ang kislap sa mga mata nito sa tuwing may pumupuri sa kape niya. Nakikita niya ang tunay na ngiti nito, isang ngiting hindi na kailangang pilitin. At sa bawat ngiting iyon, mas lalong gumagaling ang mga sugat sa kanyang puso. Ito ang tagumpay. Hindi ang dami ng pera sa bangko, kundi ang kaligayahan sa mukha ng babaeng mahal niya. Nang bandang hapon, habang abala ang lahat, isang delivery man ang pumasok na may dalang isang napakalaking flower arrangement. Mga puting-puting orkidyas, eleganteng inayos sa isang babasaging florera. Para po kanino ito, tanong ni Gwen. Delivery po para sa G&A Bruce, sagot ng lalaki. Kinuha ni Ford ang arrangement at inilagay sa isang sulok. May isang maliit na card na nakasabit dito. Binuksan ito ni Gwen. Walang nakasulat. Walang pangalan. Basyo. Nagkatinginan sila ni Ford. Hindi na kailangan ng mga salita. Alam na nila kung kanino galing. Hindi ito isang paghingi ng tawad. Marahil ay hindi na iyon mangyayari. Ngunit ito ay isang pagkilala. Isang pagsuko. Isang bandila ng kapayapaan na iwinagayway mula sa malayo. Tiningnan ni Gwen ang mga bulaklak at sa kauna-unahang pagkakataon, wala siyang naramdamang galit o pait. Ang naramdaman niya ay kapayapaan. Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay hindi para sa taong nagkasala sa iyo. Ito ay para sa sarili mo. Gabi na nang umalis ang huling bisita. Ang natira na lang ay ang dalawa sa kanila, sa gitna ng kanilang munting pangarap. Tahimik nilang inayos ang mga upuan at nilinis ang mga mesa. Nang matapos ang lahat, nakatayo si Gwen sa likod ng counter, pinupunasan ang isang tasa, katulad kaninang umaga. Ngunit ngayon, ang pagod niya ay isang masarap na pagod. Isang pagod na may katuturan. Naramdaman niya ang paglapit ni Ford mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan nitong ipinulupot ang mga braso sa kanyang baywang at isinandal ang baba nito sa kanyang balikat. Ipinikit ni Gwen ang kanyang mga mata at isinandal ang ulo sa dibdib nito, nilalasap ang init at kapayapaan ng sandaling iyon. Sabay nilang tiningnan ang kanilang calf. Ang mga ilaw sa labas ay malumanay na nagbibigay liwanag sa pangalang nakapinta sa salamin, G&A Bruce. Ang atin. Ready for the next chapter, Ginvai Love, bulong ni Ford sa kanyang tainga. Lumingon si Gwen, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng malumanay na ilaw. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng lahat ng pangako ng bukas. Always. At dito, sa amoy ng bagong timplang kape at sa pangako ng bagong umaga, nagtatapos ang kwento ni Ginevere at Ford. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa iyo, aming mahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwento ni Gwen at Ford, ninais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lang puro kilig, kundi sumasalamin din sa mga tunay na sakit, pagsubok, at pagbangon. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Gwen sa bawat paghamak, at naramdaman ko ang pagsisisi ni Ford sa bawat pagkakamaling kanyang pinagbayaran. Sapagkat ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa iba at lalo na sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon at sa paghahanap ng tapang na harapin ang mga multo ng nakaraan upang makapagtayo ng isang mas matatag na kinabukasan.
Ito ay isang pagpupugay sa dignidad na hindi nabibili at sa mga pangarap na itinayo mula sa pawis at katatagan. Ngayon, kami naman ang magtatanong sa iyo. Anong bahagi ng kwento ni Gwen at Ford ang pinakapumatak sa iyong puso? Anong aral ang iyong babaunin mula sa kanilang paglalakbay? Inaanyayahan ka naming ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang iyong bawat komento ay mahalaga at nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, ito ang iyong lingkod na laging nagpapaalala na ang bawat puso, gaano man kasugat, ay may karapatang umibig at maging maligaya. Muli, maraming salamat. Hanggang sa muli. Dalawang salita lang ang tumatak sa isip ni Guinevere Zamora, dalawang salitang parang matalim na yelo na tumusok sa puso niya at nagpakalat ng lamig sa buo niyang katawan. Employment terminated. Nakatitig lang siya sa screen ng kanyang mumurahing cellphone. Ang liwanag nito ay sumasampal sa kanyang namumutlang mukha sa dilim ng kanyang maliit na inuupahang kwarto. Unang araw. Ito ang kanyang unang araw sa pinapangarap niyang trabaho bilang isang office assistant sa isang maliit na kumpanya. Isang buong araw siyang nagpanggap na kumpiyansa, ngumiti sa lahat, at sinubukang kabisaduhin ang pangalan ng bawat isa. Umuwi siyang pagod pero puno ng pag-asa. At ngayon, isang email lang ang gumunaw sa lahat ng iyon. Effective immediately, basa niya sa nanginginig na boses. Ang dahilan, bigla ang pagbabawas ng empleyado dahil sa problemang pinansyal ng company. Isang kasinungalingan. Alam niya. Nakita niya kung paano siya tiningnan ng supervisor kanina, isang tingin na puno ng pagdududa, na para bang hindi siya nababagay doon. Napayuko si Gwen at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, sinundan ng isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang paghikbi. Parang may bumibiyak sa dibdib niya. Paano na ang bayad sa upa sa susunod na linggo? Ang mga gamot ng kanyang nanay sa probinsya. Ang maliit na ipon para sa pangarap niyang coffee shop. Lahat ay naglaho na parang bula. Hoy, bruha! Ano't nag-i-emote ka dyan? Ang boses ni Ria, ang kanyang matalik na kaibigan at kasama sa kwarto, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. May dala itong isang bote ng murang gin at isang supot ng chicharon. Tanggal na ako, Ria, halos pabulong na sabi ni Gwen, ang boses ay basag. Hindi na nagtanong pa si Ria. Inilapag nito ang bote sa maliit na mesa, kumuha ng 2 baso at nagsalin. Kung ganon, dapat lang nating ipagdiwang ang iyong napakaikling kalayaan. Sa ilalim ng liwanag ng isang kupasing bumbilya, uminom sila. Bawat lagok ni Gwen ay may kasamang pait. Pait ng kabiguan, ng kahirapan, at ng isang alaala na pilit niyang ibinabaon pero laging bumabalik sa mga panahong tulad nito. Alam mo kung ano ang problema? Lasing na tanong ni Gwen habang tinuturo ang kanyang baso. Masyado akong nangarap. Akala ko, dahil nakatapos ako, makakaahon na tayo sa hirap. Akala ko di. Napahikbi ulit siya. Naaalala mo ba siya, Ria? Si Ford? Napabuntong hininga si Ria. Gwen, lasing ka na. Huwag mo nang isipin ang demonyong iyon. Paano ko hindi iisipin, nang gigigil niyang sabi. Iniwan niya ako sa araw ng kasal namin. Walang sabi-sabi, naglaho na lang siya. Dahil ba mahirap lang ako? Dahil ba hindi ako kasing yaman ng pamilya niya? Sabihin mo, Ria, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Hindi, Gwen. Gago lang talaga siya, mariing sagot ni Ria, hinawakan ang kamay niya. Pero hindi na nakikinig si Gwen. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa galit at sa kalasingan, ang mga daliri niya ay tila may sariling isip. Hinanap niya ang isang pangalan sa kanyang contacts na matagal na niyang hindi tinitingnan. Ford Fernandez. Bago pa man siya mapigilan ni Ria, napindot na niya ang call button. Isang ring. 2. Akala niya ay hindi nasasagutin. Ngunit sa ikatlong ring, isang malamig at pamilyar na boses ang sumagot. Hello. Natigilan si Gwen. Ang lahat ng tapang na dala ng alak ay tila biglang nawala. Hello. Who is this? Ulit ng boses sa kabilang linya, maihalong inip. 4G. Hirap na lumabas ang pangalan sa kanyang bibig. Kumusta ka na? Masaya ka ba? Masaya ka bang sinira mo ang buhay ko?
Narinig niya ang isang pagbuntong hininga. Gwen, where did you get this number? Look, I'm busy. Busy? Laging busy, sigaw ni Gwen, bumalik ang galit. Busy ka ba noong araw na dapat pakakasalan mo ako? Busy ka bang sirain ang lahat ng pangarap ko? Gusto ko lang malaman, Ford. Bakit? I can't do this right now, malamig na sagot nito. I'm at my bar. Elysian. If you want to make a scene, do it somewhere else. Click. Ibinaba nito ang tawag. Bar. Elysian. Ang pangalang iyon. Paulit-ulit sa isip niya. Sa isang iglap tumayo si Gwen. Saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Rhea. Sa Elysian, matigas na sagot ni Gwen. Kung ayaw niyang sabihin sa telepono, sasabihin niya sa akin sa personal. Kahit anong pilit ni Rhea, hindi siya nagpaawat. Lumabas si Gwen ng kanilang apartment, nagpara ng tricycle, at sumakay ng jeep papuntang Bonifacio Global City. Ang dating pangarap na lugar ay parang isang halimaw na naghihintay sa kanya ngayon. Nang makarating siya sa tapat ng Elysian, natigilan siya. Mula sa labas, kitang-kita niya ang karangyaan. Malalaking salamin, mga ilaw na kulay ginto, at mga taong nakadamit ng libu-libong piso. Napatingin siya sa suot niya, isang kupasing t-shirt at maong. Pakiramdam niya ay isa siyang basura na inanod sa isang ilog ng ginto. Pero puno ng galit ang puso niya. Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Ang hangin sa loob ay malamig at mabango, amoy ng mamahaling pabango at pera. Ang musika ay mahina at ang mga tao ay nagsasalita ng may pag-iingat. At sa gitna ng lahat, sa mismong bar counter, nakita niya siya. Si Ford Sebastian Fernandez. Mas gumwapo ito, mas naging matipuno. Nakasuot ito ng isang itim na polo shirt na bumagay sa kanyang perpektong tindig. May kausap itong isang magandang babae. Tumatawa ito. Ang tawang iyon. Parang isang punyal na bumaon sa puso ni Gwen. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Naramdaman ni Ford ang kanyang presensya at lumingon ito. Nawala ang ngiti sa mga labi nito. Sa mga mata niya, may lamig na hindi niya kailanman nakita noon. Gwen, sabi nito, ang boses ay isang babala. What are you doing here? Nandito ako para sa sagot na utang mo sa akin, matapang na sabi ni Gwen, kahit nanginginig na ang kanyang mga tuhod. This is not the time or place, mariing sabi ni Ford, hinawakan siya sa braso para ilayo sa mga bisita. Kailan ang tamang oras, Ford? Kapag puti na ang buhok ko, pilit na kumakawala si Gwen. Sa pagpupumiglas niya, hindi niya namalayan ang isang waiter na may dalang tray. Isang lalaking nakatayo malapit sa kanila ang tila na talisod at bumangga sa kanya. Nawala ng balanse si Gwen. Ang kanyang kamay ay sumagi sa isang istante sa kanyang likuran. Crash! Ang tunog ng nabasag na bote ay umalinggaw sa buong bar. Natigil ang musika. Natigil ang lahat. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Sa sahig, basag ang isang bote at kumakalat ang maitim na alak sa makinang nasahig na gawa.